Lord bless you and keep you. Make His face shine upon and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. So we sing again. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you. You give and give you peace. So we sing hallelujah. Lord bless you. Oh, you keep and keep you. Make His face shine upon, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. So come on, church, always sing amen. Amen.
Diyos na aming Ama, maraming salamat po. Pagkat ikaw po ang aming Diyos at amang napakabuti po sa amin. Tapat ka sa iyong mga salita at pangako. Kami po ay narito muli na iyong mga anak. Nagkakatipon-tipon. Inaari po namin napakahalaga po ng bawat mga oras at sandaling ito. Pagkatala po namin, O Diyos, kasama ka po namin na nangakong hindi mo po kami iiwan, hindi pababayaan. Pinagpapasalamat po namin, Ama, na muli po narito ang bagong umaga na kung saan sama-sama po kami ng mga kapakiran sa isang layunin upang ikaw ay sambahin, upang ikaw ay itaas, ikaw ay parangalan. Yes, Lord. Pasalamatan pagkat napakadakila mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Marapatin mo po nawa ang aming pagkakatipon-tipon mo ito. Siyasanin mo po, O Diyos, ang aming mga puso at isip. Patawarin mo po kami sa mga pagkakasalang aming nagawa. Pakalinisin mo po kami sa aming mga kaisipan, pananalita at gawa na hindi po naging kalugod-lugod po sa iyo. Kahabagan mo nga po kami, O Diyos, upang matamo po namin, makamit po namin ang mga laan mong biyaya at pagpapala. Pinagpapasalamat po namin, Ama, na muli po sa nagdaang linggo, hindi mo po kami pinabayaan. Ang iyong gabay at pag-iingat ay amin pong patuloy na nararanasan at tinatanggap. Marami man po kami nararanasan. May mga pagsubok man po kaming naharap. May mga kabigatan man po, O Diyos, sa aming mga pamumuhay. Gayunpaman ang biyaya mo ay laging sapat. Kahit kailan, hindi mo po kami pinabayaan. Salamat po, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig at kahabagan. Salamat po na kami po na iyong mga anak ay may galang sa puso sa pagkakatipon-tipon po namin ito. Sama-sama po kami upang ikaw po ay maranasan po namin at amin pong madama ang iyong kalapitan, ang iyong pag-ibig. Sa kabila ng mga maraming pong mga problemang nararanasan sa ngayon sa sandaigdigan, maraming kaguluhan, mahirap na pamumuhay, may mga sitwasyon po, O Diyos, na mga relasyon ay mayroon pong mga pagkakasira o pagkakalamat man. Gayunpaman, batiin mo po ang lahat. Kami po ay nagpapasakop at umaasa po sa iyong paglingap. Kami po ay umaasa, O Diyos, na patuloy po na ang kalakasan at biyayang mula po sa iyo ay aming tatanggapin. Pagkatunay po, O Diyos, aming nilalagak sa iyo ang lahat. Kaya po nagpapasalamat po kami na kami po ay malayang-malayang nakakatulog po sa iyo. Malayang-malayang nagkakatipon-tipon upang ikaw po ay parangalan, upang ikaw po ay sambahin. Yan, dinudulog po namin ang bawat isa pong narito sa bahay-sambahan po ito. At gayon din po yung mga hindi pa po nakakarating. O Diyos, punuin mo po ng galak at kapayapaan ng aming mga puso. Ang iyong mga gagamiting lingkod, patuloy po namin tinataas po sa iyo. Ang aming pastor, pakabadalin mo po siya. Ang mensahe niya hatid ay mula po sa iyo at alam po namin kung ito ay amin pong tatanggapin ng may galak at tunay ng pananampalataya, ito po ay aming maisa sa puso na magbubunga po ng higit pang pagkaunawa sa iyong pag-ibig. Magbubunga po na higit pang paglago sa kaisipan. Magkakaroon po ng knowledge at wisdom upang higit ka po naming makilala, higit ka po naming ibigin, gayon din po ang aming kapwa. O Diyos, dahilan po sa iyong pag-ibig, tumanggap po kami ng kapatawaran at kaligtasan. At tulungan mo po kami. Ang aming mga puso ay mag-umapaw sa pag-ibig, mag-extend sa aming kapwa, lalo na po yung hindi ka ibig-ibig. Pagkat ito po ang iyong iniutos. Turuan mo po kami, ito'y amin po may isagawa, amin po may isagot pabuhay. Kaya pagpalain mo po ang bawat mga oras at sandaling ito. Pagpalain mo po ang iyong mga salita na ihatid po ng iyong lingkod. Pagpalain mo po
ang lahat ng mga gagamitin mo, ang mga awit, lahat-lahat po, O Diyos, na narito, at yung mga hindi pa dumarating, Panginoong Diyos, Ikaw po ang aming pag-asa. Kaya po, Ama, nagpapasalamat po kami at inaangkin na ang bawat sandali pong ito ay magbibigay po sa amin ng tunay na transformation, higit pang paglago sa amin pong pananampalataya, higit pa pong paglago sa pag-ibig na nais mo. Kaya pagpalain mo po ang bawat mga oras at sandali ito. Pagpalain mo po kami na yung mga anak, lahat po kami, O Diyos, ay tunay na nagpapasakop at umaasa po sa iyong paglingap. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, at inaangkin na kami po ay mananagumpay. Salamat po muli sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise. Ayan, ay sa pagpapalang umaga po muli sa ating lahat. Excited ka na ba magpuri sa ating Diyos sa buhay? Ayan, amen. Kung excited ka na, pwede mo bang awitan ng pinaka-the best na papuri ang ating Diyos sa buhay ngayong umagang ito? Ilang biyaya, labing pinalaya, wala sabihan ng kasalanan.
sa presensya ng ating Panginoon ngayong umagang ito. Alam natin hindi pa natatapos sa ating mga buhay ang ating Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, ibigay mo yung pinaka-the best mong papuri sa Kanya. Mawid ka na may galak sa iyong puso at papurihan mo ang ating Panginoon sa umagang ito.
iiwan. Binago mo ang buhay ko. Sa kabutihan katapatan mo. O di mang iiwan, o di mang iiwan, sa'yo'y Kaya patuloy po tayo, papurihan na ating Panginoon. Patuloy po tayo manahan sa Kanyang presensya ngayong umagang ito. Yes, so Father God, we thank you for this wonderful moment, Panginoon, na idinako mo na naman po kami sa bahay-samba mo, Panginoon, upang magbalik ng papuri sa iyo, Panginoon. Marapat ka nga pong itaas, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na tumutugod sa amin pang araw-araw. Tunay nga pong ikaw ay takila, Panginoon. Tunay nga pong karapat-dapat kang papurihan ngayong umagang ito, Panginoon, dahil alam namin may gagawin ka pa sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, for those blessings, Panginoon. Na idinako nyo lang po kami dito, Panginoon. Iniwan po namin ang mga gagawin po namin, Panginoon. Naging busy po kami ng ilang araw, Panginoon. Ngunit narito po kami sa inyong harapan, Panginoon. Dumudulog at nagbabalik ng mga papuri sa iyo, Panginoon. Tunay nga po dakila ka, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, ayahan mo kumilos ka, Panginoon. Banal na Espiritu, Panginoon. Lukuban mo ang apat na sulok ng bahay-samba mo, Panginoon. Upang ikaw lamang po ang makita ngayong araw na ito, Panginoon. Dalangin ko din, Panginoon, ang mga tatayo pa po sa pulpitong ito, Panginoon. Tagi niyo po sila sa inyong likuran, Panginoon, upang ikaw lamang po ang ma-lift up sa kanilang mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin ko din po ang inyong mensahero, Panginoon, na ginagamit ng instrumento mo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ang baon-baon namin mga testimony sa aming mga buhay, Panginoon. Maging ilaw at asin kami ng sanlibutan, Panginoon, upang maibahagi ka din namin sa mga nangangailangan pa ng pag-ibig mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayon pa lamang po, inaangkin na namin ang katagumpayan. Ngayon pa lamang po mga oras na ito, Panginoon, dahil alam namin kami ay mananagumpay dahil ikaw ang Diyos na mabuti sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po muli. Ibinabalik namin ang pinakamataas ng papuri, Panginoon, para sa iyo. We give you the highest praise, Panginoon. We give you the honor. We give you the highest glory, Panginoon. In Jesus' name we pray. Everybody will say, Amen and Amen. 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 Hallelujah. So touching po yung kanta natin, no? Hindi nang iiwan ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang mang-iwan, ha? Dapat magkasama tayong maglilingkod kay Lord. O ano sabi niya? Ayan. Ayan, ano po? Sama-sama tayo na maglingkod kay Lord. Kahit na ano man ang maranasan mo sa buhay, dapat laging always para kay Lord. Amen. Malakas ka po na magpuri sa ating Diyos sa buhay. Ako, masabi ko kanina na naalala ko na, nga po pala, na nung last year na December talagang bagsak talaga po yung katawan ko. Ano po, na yan, ang lalim, ganun. Dahil pala may thyroid problem ako. Hyperthyroidism. So, yun, hanggang sa nagpa-check up, naggamot. At tingnan niyo po, sa biyaya ng Panginoon, siksik-liklik. Siksik-liklik na ako talaga. Kung last year, ang payat ko ngayon, di ko na alam, sabi ko kay Pastor, wala na akong maisuot na damit. Oo, kaya nung may nakita ako sa Shopee na ganito, ito ang gusto kong damit na stretchable, sabi ko gano'n. Minsan, pinoproblema mo, kapag yan, pinoproblema. Pero dapat, magpasalamat ka kay Lord. Marami tayong dapat ay magpasalamat kay Lord. Amen? Kaya, sa buhay natin, minsan dumadaan tayo, syempre sa mga down, sa problema. Pero patuloy tayo. Kung paano ang araw ay lumilipas, ang problema rin ay lilipas. Amen? Pero ang Diyos laging nandyan para sa atin. Amen po ba? Amen. Praise God. So, sino po ang pinagpala ng Diyos? Amen. O, Sister She. Baka magpapatotoo. Malakas ang amen eh.
O, di ba? Mukhang meron eh. Ayan po. Ayan, so welcome po pala kay Sister Dang. Ayan, sila yung sinashare ni Pastor noon doon sa, anong beach resort yun? Monte Carlo. Monte Carlo. Ano po yung dati, naggawain pa tayo doon sa kanila. Praise God. So, welcome muli sa gawain ng Panginoon. At kung sino man po rin yung mga bago, may bago ba dito? Ayan, so welcome. At, sila. Yan. So, kayo ba ay nagagalak na nandito kayo every Sunday? Amen. Excite? Saan kayo na-excite? Ha? Sa gawain ng Panginoon sa Word of God. Amen. Ako lagi akong na-excite. Sa totoo lang, sabi ni Pastor, alam niyo ba, kahit na magkasama kami sa bahay, hindi ko rin alam yung mga itatopic niya. Diba? Oo, hindi ko alam. Kaya, at saka siya din naman, kung anong lumalabas sa kanya pag nandito na talagang si Lord na. Kaya alam niyo ba, pag nakaupo ako dyan, nakikinig ako. At para din akong minsan ma-exam sa kanya. Anong natutunan mo? Anong nagrema sa'yo? Mga ganun. Kaya tayo rin ha, wag tayong aalis na walang natutunan na every Sunday. Kaya po, alam ko na lahat tayo ay may mga kinaka-excitedan every Sunday. Yung makapagpuri din tayo sa ating Panginoon. Amen? At isa rin pagpupuri, pagpapasalamat yung pag-share. Kaya sino po ang magpapatotoo? Kala ko si Brother Andong na. At tumayo na siya. Kasi sakto eh. Meron pa po ba? Oh, Sir Shed. Mr. Banji. Oh, yan. Basta nakadamit ng ganito, feeling ko Tonya eh. Okay. Amen. Yan. Malakas na puri sa ating Panginoon. Totoo po. At totoo lang ako, sometimes, alam niyo yung last part na sinasabi ni Pastor, minsan nagre-rema rin sa akin. Doon ako naluluha. Katulad nung last week, yung about sa, na kayo nag-discover ng penicillin. Diba? Na, oo nga, nakadiscover siya ng ganon, the greatest discovery sa buhay niya. Pero ang the greatest na nung tinanong siya na discovery sa buhay niya, na si Lord. Amen? Kaya po, alam ko, no, ngayon na magkakasama tayo na naglilingkod sa Panginoon, huwag mong hayaan na mawala yan. Amen? Kaya one thing, ang topic nung last week, no, about kay Martha and Maria. Amen? Ikaw, ano ba ang one thing? Or sino ba ang one thing sa buhay mo? Yun ang malaking tanong. Amen? So mamaya, mukhang maganda na naman yung topic mamaya. And yun po, sa totoo lang, kahit na nabasa mo na ang Bible back to back, cover to cover,
iba pa rin eh, nung nakakapakinig ka ng salita ng Panginoon. Kasi nare-refresh ka. No? Minsan nga, parang simple lang, no? Ay, alam ko na yung kwento na yan sa Bible. Pero, maraming revelation ang Panginoon. Ano po? Kaya makinig tayo ng salita ng Panginoon. Amen. So, meron pa po ba? Dito. Sa part dito, meron pa ba? Si Mama. Tatawag eh. Ayan. So, wala na po yata. Parang excited na tayo sa ating tithes and offering. Sige po, sasamahan tayo ng ating kapatid, Brother Robin. Isa muna po palakpak para sa pagkakas. Ito po may dahilan kung bakit pinapalakpak po kayo. Kapag daw po ang palakpak natin ay kagat, nagtatagitay ang mga aso. Pagka daw po ang palakpak natin ay pagkagat, pinapalakpakan daw po natin ito. Kaya dapat palakpakan natin ang Panginoon. Pasensya na po kayo, marami po kayo. Alam niyo po, kapag po oras na ng pagbibigay, marami pong pastor ang natatakot para mag-share po. Kasi iniisip po ng marami, yung pastor, mukhang pera, sa kanya na pupunta yung pera. Knowing na hindi naman nila talaga alam. Last 2 years po, mayroon po kami inatinan ng vision ni Sister Mark. Tinuro niya po about giving. Isa po siyang missionary sa Japan. Ano po siya? Medyo po siyang ako. Nung bata siya, nakatira po siya sa Iloilo. At nung nasa Iloilo po siya, active po siyang manggagawa ng Panginoon. Talaga pong nag-iikaw sila, hirap na hirap po yung buhay nila. Hanggang sa benepisyo siya ng tatay niya, kinuha siya, dinala siya sa Japan. Kasi tatay niya po ako. Nung nandun na po siya sa ako, nang natutunan niya, yung about po sa tithes, yung pagbibigay po para sa Panginoon. Maging tapat ka sa pagbibigay sa Panginoon. Umunlad, kumanda po yung kabuhayan lahat. Tatlong anak niya po, sa iba't ibang bansa po nakakarating. Nandun po talagang masenso yung buhay niya. Nung umuwi po siya, sinumbatan niya po yung pastor. Pastor, nagpapasalamat ako sa iyo dahil napakabuting yung mentoring sa buhay namin magkapatid sa akin. Dalawa po sila magkapatid na lalaki. Pero meron akong inanakit sa iyo. Hindi mo tinuloy mo sa akin ang pagbibigay. Kaya namuhay kami nag-iikaw sa amin. So, ang susi po para po tayo ay pagpalain ng Panginoon ay yung kung pagbibigay natin na may katapatan sa kanya. Hindi mo lang po ikukot. Kung uulit-ulit ko, baka kung nabubura lang po yung letra ng Malakay 3:10, burado na po sa akin. Diba? So, magbigay po tayo na nanggagaling sa ating puso na may katapatan para sa Panginoon. Nagbibigay po tayo hindi dahil gusto natin pagpalain. Yes, gusto natin pagpalain ng Panginoon. Pero nagbibigay tayo dahil pinagpala na tayo. Kasi po, kung wala tayong pagpapala, wala naman tayong magbibigay sa Panginoon. Di ba? Yung po pangatlo, kaya po tayo nagbibigay dahil sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo po natin